Hey guys, kumusta? Kumusta? Welcome. Magbibigay lang ako ng ng update dito, no. So sa polar vortex or winter storm na nararanasan ngayon dito sa Amerika. So particularly nasa East Coast yung yung snow or yung mga blizzard nandoon. So in-expect namin dito sa Texas yung snow kagabi na hindi dumating. Okay? So initially, sabi ni Alexa, yung aming AI assistant, sabi Friday daw yung darating yung winter storm warning. Tapos naging Saturday na. Tapos naging Sunday. Kaya Monday walang pasok mga bata. Pati sila misis yata wala. Pati si JM wala rin pasok. Basta walang pasok kasi in-expect yata sa Monday talaga. Okay, dahil naurong na naurong. So, anong nangyari, nag-prepare na kami. Ay, pakita ko yung pinakamahirap na preparation namin yung pagbalot dito sa kalamansi. Talagang gusto namin ito iligtas eh. Gusto namin ito iligtas eh. Ha? Pag hindi ka pa talaga balot na balot oh. Yung special eh. Yan yung kalamansi namin kasi malaki na eh. Yung katabi niya, bayabas. Matibay naman yan kasi dito yan namamatay yan pero nabubuhay ulit. Ito yung isang prutas din yan eh, nakalimutan ko. Bagong bili lang namin yan kaya nakapanghinayang eh. Ibig sabihin 2 months ago lang namin binili. Sana pala spring na lang kami bumili. Meron pa kami dito sa gilid, malunggay. Hindi ko na nabidyo. Yun yung pinakamahirap kasi binalutan ko na yung kalamansi. Binalutan ko na yung kalamansi na yan. Ako lang mag-isa. Ang hirap pag mag-isa eh. Umulan. Tapos pag umulan, bumibigat yung tela. Tapos, naglalabasan. Kaya dapat 2 tao para mabatak mo talaga. No? Kaya yan, balit na balit siya. Kaya, in-expect ko na in-expect namin na darating yung snow kagabi. Sabi ko, pagising nito, winter wonderland yan. Maglalaro tayo sa labas. Walang snow. Icy weather lang. Icy lang yung mga kalsada. Tapos yung tsinelas ko nga sa labas kanina, lumabas ako eh. May naiwan tubig. Yellow nung tinapakan ko. So, usapang prepping, papakita ko lang yung some of my preps. Pin-repair. So, pagka winter kasi, ang problema mo, heater. 'Di ba? I mean, pag summer kasi, 'di ba, pwede ka lang kunyari walang aircon, pwede ka mag-electric fan. Pero pagka winter, kailangan mo ng heater. Hindi yung lamig kasi dito, hindi kaya ng jacket lang eh. Hindi kaya ng jacket lang. So dapat may heater. No? Just marami kami. Anyway, so yan, meron akong body heater. Binili ko to, I think 4 years ago, 3 years ago, on sale. After ng winter storm, nag-sale yan. So, bumili ako. Parang $50 lang yata yan. Bagong-bago yan, hindi ko pa yung nagagamit. Ay, hindi, nagamit pala namin one time. Tinest ko lang. Okay, so para mapaandar mo naman yan, kailangan mo ng generator. Kasi meron kaming dalawang, tawag nila dyan, solar generator, pero battery packs lang yan eh. Parehas na yan, 500 watt hours. I think 514 watt hours and may butal eh. So parehas yan So meron din kami mga disaksak na heater. Ang problema, pag ang heater ginamit mo sa battery pack, like yon, heater yun eh. Yan, heater, ginamit mo sa battery pack. Ubos agad ang power mo, malakas ang konsumo ng heater. Yan, AC at heater, malakas ang konsumo niyan. Kaya hindi ka pwedeng mag-rely sa battery pack. So, battery pack is para sa mga ilaw. Yan, charge mo yung mga rechargeable yung mga yan eh. Charge mo yung mga ilaw. Tapos, kahit yung plug-in na ilaw, pwede. No, pwede. Tapos, dati yata, nung nakaraang winter storm, yung aming internet modem, diyan ko sinaksak. So, kami mga kapitbahay namin, walang internet, kami meron. Okay? So, imagine niyo kung yung internet modem nyo is 5G, kahit brown out, basta meron kayong power source, magkakaroon kayo ng internet. So, talking about the generator, papatakbuhin natin to pag kailangan natin ng heater. Okay? And, bumili na ako ng gas, nilagay ko lang sa garahe, hindi ko na dito nilagay.
Yun nga, no, nung nagkarga ako ng gas nung Friday night, daming nagpapagas. Siyempre, full tank mo na yung mga sasakyan nyo. Full tank na. Tapos, may dala pa akong container. 'Di ba? Yung Walmart na malapit sa amin, naubusan ng gasolina. Naubusan. As in, nung gabi, pagdaan ko, may tali na yung paikot ng gasolinahan nila. Ubus na, wala nang gasolina. Okay, so pagka meron kayong generator, tandaan nyo, huwag yung kalimutan yung extension wires. Kasi ang generator nasa likod dyan, nasa backyard. Para makakuha kayo ng kuryente, kailangan may extension kayo. So, it's a must. Kaya nilabas ko na rin, kaya sabi ko kasi, in-expect namin na magba-brown out pag nagkaroon ng winter storm. Kasi, sabi nila, hindi raw kakayanin ng Texas, yung power grid ng Texas, yung winter storm. Kaya don't expect na may kuryente. Kaya yan, ready na kami. So, ito yung inverter generator. Dalawa generator namin eh. Ito yung 2,250 watts. Tapos yung isa meron akong 4,500 watts. Mas malaki yon. Pero sabi ko, since 2 days lang naman maximum tong winter storm na to, ito na lang maliit na lang gagamitin namin. Sa just in case. No? Pampagana ng heater at pan-charge ng mga cellphones, ng mga ilaw. Okay? So, consider nyo rin to na pagka brownout, syempre, paano ka magluluto? Kasi dito sa Amerika, 'di ba? Direkta yung yung propane. Connect talaga yan sa bahay. Kaya ito, meron kaming gamit pang camping. Yan. Tapos ito yung butane niya. Butane. Pero meron pa kaming propane. Nasa garage, ginagamit namin for camping. Ito, bira namin ito magamit. Kaya, nilabas ko lang. Para just in case. No? Make sure na naka-charge lahat ng battery nyo. Chinarge ko lahat ito. Chinarge ko din yan eh. Tapos, may nag-comment sa post ko na asan daw yung beer. Actually, as a prepper, di ko na lang papakita. Meron din tayo mga, di ba, mga alcohol. Pero hindi ako masyadong nag-store ng beer eh. Kasi hindi ako ganong mabir. Tsaka bihira mag-sell ang beer. So, ang ini-store ko talaga mga wine. Kasi yung wine, habang tumatagal, di ba, lalo daw sumasarap. So, kahit long storage, kahit 10 taon na yung mga alak ko dyan, okay lang. So, ano pa ba dapat nyong i-prepare? No? Food din, syempre, di ba? Pag namatay yung power, walang kuryente ang anyong ref. So, lulutuin nyo lahat ng laman yan. Pero good thing may generator kami. So, hindi namin problema yon. Kasi last time na ginamit namin to, saksak namin yung ref, yung electric fan. Summer nun eh. Hindi ba summer? Meron isang na mainit tapos nag-brown out eh. Kaya niyang paganahin yung ref. Tsaka I think kaya niyang paganahin. Eto pala, propane pala to. Sorry propane tong heater na to. Pero meron din kami mga propane pala nandiyan sa garage. Ang sinasabi kong plug-in heater ito. Yan, plug-in heater to. Ganyan. Tapos meron pa kaming dalawang heater sa taas. Okay. Ano pa ba? Yung pa pala, nagkaubusan ng mineral water. Sabi ng misis ko, daming mga umiiyak sa Facebook daw. Wala daw mabiling mineral water sa Costco. Pero yan, kami regular na ganito eh. Kasi pagka lumalabas kami, imbis na bibili ako ng mineral water sa labas, binabaon na lang, nakakatipid kami. Pero ngayong winter storm, sabi niyo, ba't di ka bumili? Ayoko makisabay. Kung 2 days lang naman yung power outage or winter storm, magsusurvive na kami dyan. Ito pala yung mga alak ko. May vodka pala. Maganda rin yung store ng vodka. Maganda yung kailangan ko na linisan yan Yan. No? Mga preparations. Ito pa. May mga wine pa ako dito. Ayan. Kasama dapat palagi yan. No? Kasi in the future, pwede mo i-barter. Hindi naman napapanis ang alak eh. So, yun nga. Come this morning, pagising ko, na-disappoint ako.
Malinaw pa yung ano, yung labas, wala pang snow. Wala pang snow. Tapos parang hindi yata mag-i-snow pero bumagsak ang temperature. 28 degrees Fahrenheit. Tapos mamayang gabi daw magto 25 pero hindi pa rin mag-i-snow. Pero sa ibang parts ng ano, ng Texas nag-i-snow na. Round Rock, malapit lang yun dito, 2 hours away nag-i-snow na. No? So, yun nga, kung kailan ready ka, hindi dadating. Pero okay lang. Wala naman nag-ano ng sakuna. Ibig sabihin, nobody's praying na maka-receive ka ng sakuna. Kasi delikado rin. Delikado, ano pag nagkaroon ng winter storm, unang-una yung driving, madulas ang kalsada. Plus yung power outage. Yung minsan, sobrang dami ng snow. Napuputol yung mga power cable, mga bubong, nadadamage, and so forth. And yung hindi ka makalabas. Hindi ko pala napaita, bumili ako ng mga tinapay, no? Yeah, isa rin yan sa mga naubos nung Friday night. Kasi syempre, pag hindi ka makapagluto dahil brownout, tinapay. Buksan mo lang yung dilata, palaman mo, yun na yung ano mo, dinner mo o kaya lunch mo. No? What else? So yun, excuse me. Yung advantage ng pagiging prepper, yung preps mo sa ibang ano, pinaghahandaan mo, yung mga gamit mo pa rin. And hindi ka sasabay doon sa mga nagpa-panic buying. Hindi mo alam kung maaawa ka sa kanila o kung kailan Friday talaga nagkumahubog sila. Nung nagpunta pa nga ako ng Friday sa sa Fiesta Grocery kasi sabi ko bili ako ng karne. Kaya ilang peraso na yung binili ko pero ang haba ng pila. Wala pa nga akong cart bit-bit ko lang Kasi nagkaubusan din ng cart. No, ubos ang cart. Kaya yun, mas maganda. Kasi noon time na yun, nagtatrabaho ako nun, lumabas rurota sana ako. Tapos sabi ko, hindi pa ako nagla-lunch imbis na bumili ako ng luto ng pagkain, magluto na lang ako para mas makatipid. Kaya dumaan ako sa grocery, sabi ko magpiprito lang ako ng pork chop. Kaya nakita ko, nakasabay ko yung mga tao. And yung iba doon, yun nga, nagkukumahog maghanap pa ng mineral water, wala na makita na doon sa grocery at that time. No? So, yun din, lesson learned, no? Yan ang mga basic na nawawala. Bread, water, tapos gasolina. Tapos meron pa yata iba, nagkumahog bumili ng generator. Kung kailan may darating sa kuna, saka sila bibili ng generator. Maniwala kayo sa akin, pag ganyan ang style nyo, pagdating mo dun sa hardware, Lowe's or Home Depot, ubos na yung generator. Kasi naisip na yan ng ibang tao Kaya mas maganda, buy when you don't need it. Okay? Kasi in the long run, hindi naman yan napapanis as long as maintained, hindi mo papabayaan, gagana naman yan. Diba? Don't forget pala, pag may generator kayo, don't forget yung oil. Lalo na, no? Ibig sabihin, baka mamaya first time mong paandarin yan, nakalimutan mo, wala palang oil, wala kang biniling oil. Yung iba kasi may kasamang oil, yung iba bibili ka pa ng oil. Hindi tatakbo yan. Kaya maganda mag-dry run kayo ng preps nyo. So yun lang, binigay ko lang yung updates. Salamat sa mga mga concerned, no? Kasi mga nababaltaan nila na winter storm sa ibang parts ng US. Pero so far, stable pa dito sa amin. Hindi dumating yung yung snow blizzard. Hindi dumating yung snow blizzard, although malamig na sa labas. At yun nga, no? Parang yun na rin yung break namin lahat. Ibig sabihin, hindi kami lalabas magkakasama kami ngayon. No? So, baka maglaro kami ni AJ ng Xbox mamaya. Call of Duty. Mga ganun. Kasi wala na rin, di ba, pag regular na may pasok, wala kang time. Pero ngayon, wala kang choice. Sunday, Monday, hindi kami lalabas. So, that's it guys. No, salamat sa mga may concern and keep on prepping. Bye!